Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, 44 minutes after 1 o'clock. Masyado na hong late. Ngayon pong hapon ng Thursday, September 12, 2024. Ito po ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW Studio Radio. Ladies and gentlemen. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Nalit ang lulo ninyo. Nag-attend pa ako sa kasal ah. Siyempre may pagkain. O inubos ko po muna lahat ng pagkain. Kamusta na po lahat ng mga nakatutok? Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy na sa ibayong dagat.
PM na po no, sa ating hotline, sa Viber or sa Imo. Nakalagay po sa description no, kung ano pong ang ating account. Sabihin lang po ninyo kung love lines or wanted sweetheart ang sasalihan ninyo, ha? Digital love lines kung saan pwede po kayo mag-share ng inyong mga karanasan dyan. Oh, sana all karanasan. Masaya man po yan o nakakalungkot na karanasan sa buhay-buhay pagdating sa pag-ibig. Problema, kung meron po kayong mga problema dyan, ha? Pwede po natin yan pagsaluhan, ha? Huwag mo isuluhin problema mo. Oh, i-share mo dito sa atin para lahat tayo mo problema. Sige, hindi po baling late, no? Importante, hindi absent. Wanted sweetheart. Wanted sweetheart. Nasa linya na, may makakasama na po tayo. Si Dandy, pagkatapos si Feli. Sa ating Christmas countdown, nasa ilang araw na lang. Merry Christmas! Silipin ko nga po muna. Ayan, no? Yan po, 103 days, 10 hours, 9 minutes, 19 seconds. Merry Christmas! Ayun na ho, manager, pasuyo po muna sa guest mo kasi nakahiga man to. Nakahiga. Tapos si ma'am parang nasa ano din, nasa galaan yata. Okay, sa ulitin po. Gamit po ang Viber or Imo na application. Hanapin po ninyo Digital OFW Emotion. Pag nahanap mo na, i-PM mo lang ang pangalan mo, edad sa kalugar, kung saang bansa, saang probinsya po kayo ngayon, ha? Napansin talaga ni Ate Rodilyn tong suit ko na to. Parang sa'yo galing yata to eh. Yung ibang sinusuot ko, year 2019 pa ho yun. Kay Ate Bungi at saka kay Ate Lenny of Japan yun eh. No? Kasya na kasi sa akin. Oo. 5 taong nakatago sa baul. Nagpapapayat ako para kakasya yung mga damit na yun. May higit 30 kaya tinago ko lang yun. May higit 30 yung mga long sleeve. Nagagaling ko lang kasi sa hearing, no? Nariglo namin yung kaso ng isang mag-asawa. Dahil nga po nahuli ni mister niya si misis niya na mayroon pong iba. Kasi kung hindi pa isinugod sa ospital si misis niya, hindi niya nalaman na mayroon palang mistress, may kadidang pala si misis. Inoperahan si misis daw niya dahil nakalunok daw ng bulbul. Hindi makahinga. Sumangal dito bandaw. Inoperahan. Nakita nga po ng doktor, yun yung nakuha niya. Akala do bukog ang isda ba? Tinik ng isda, yun pala bulbul. Ngayon, doon nalaman ng babae ng mister, sabi niya, ba't nakalunok ka ng ganon? Hindi naman tayo ba't kasi nung yung nilunok mo? Hindi na kayang i-reconcile, no? Hiwalay na talaga sila. Hindi sana nahuli si girl kung di na-operahan eh. Haba daw eh. Yung nakuha ng doktor parang 5 pulgada. Siguro doon, ikot-ikot doon sa lalamunan. Kaya siguro ganun. Pinaoperahan.
Sana si Feli at saka si Dandy manager? May trabaho. Yun nga, akala ko kanina sa mall. May trabaho siguro sa loob ng bahay. Oras na ng trabaho. Kasi na-late ako manager. Yun nga kasi, ano ba may inaasikaso pa ho kami. Pasensya na po kayo ha. Po? Okay, sige. Ito po muna si Annalyn, pagkatapos si Ding, no? Ding. Ding, ang bato ding, ding. Ganun. Hala, tumatawa si ma'am. Hala, nangyari? Hindi kasi may kausap ako, DJ. Wow, sana all. Kapatid ko. Sana all may kausap. Wala pa ho yung boy manager, si Ding, wala pa. Ma'am, hindi po kayo klaro. Ano po, wala po kayong mata. Hindi po kayo kita. Malabo po, ma'am. Huwag po kayo tumalikod sa maliwanag. Oh, yun oh, malabo. Humarap po kayo sa maliwanag, ma'am. Kung saan po yung maliwanag, doon po kayo humarap. Baliktarin po ninyo ang pwesto ng cellphone. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ay, aragay! Saka na may girl! Ayan, medyo okay na po, no? Si Sir, wala pa. Si Ding. Hindi rin naka-online. Sadya ini karon. Saan po kayo ngayon, Ma'am Annalyn? Saan po kayo? Lugar? Sa Bulacan po. Sa Bulacan, sir. Wala po Sir kayo, Didi, sa Bulacan. wala po kayong asawa ngayon? Ay, matagal na. Walang asawa, walang boyfriend. Ilang taon po kayo? 44 na po. Sige, standby. Hanapan po kayo ng makakausap ni manager. Kung may ginagawa po kayo, tapusin nyo na lang po muna, ma'am. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hindi naka-online si Ding, manager. Oo. Hanapan na lang natin. Pa? Pinalitan mo na ng iba. Sige. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Alauna, 56 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Good morning, mayong hapon, Digigel. Para malabo na ako makasali sa Wanted Sweetheart, Digigel, may nakasungkit na ng aking matigas na puso. Ganon. Ay, di lumambot na. Sana all. Adi, congrats eh. Kung maghiwalay kayo, sasali ka na lang ulit. Lovely England, maraming salamat. Importante, masaya ka. Hindi na ako magtaka kung maglaho ka bigla kang naglaho. Kasi nakahanap ko na ng sweetheart eh. Kaya di ka na sasali, hindi ka na manood. Manager, wala pa rin yung boy. Kala ko po pinalitan mo. Pakiayos din dito kay girl kasi hindi kita sa camera. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. 2 minutes before 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Te, wala gyapon. Sa jagged, no? Sa love lines. Sige, kausapin ko po muna yung guest natin. Si Pricey. Okay.
Wala tayong guest kaya kausapin ko na lang sarili ko. Wala. Weak connection si Ma'am Pricey. Mahina signal niya. Aha. Mahina po signal niyo, ma'am. Saan po kayo ngayon? Ma'am Pricey? Asa bahay po. Umulan po kasi bigla eh. I-drop niyo po muna yung tawag, ma'am. Tatawagan po kita ulit, na? Wag po kayo tumalikod sa maliwanag. Doon po kayo humarap sa maliwanag. Sige, tawagan natin ulit. Bigla daw bumuhos ang ulan. Basa na naman. Ay. Ayun na. Sa Pampanga, no, ma'am, no? Pricey? Opo. Sige. Opo. Ilang taon na po kayo? 63. Ano may paglingkod namin sa iyo ngayong hapon? Hanap lang po sanang maging kaibigan. Gusto mo mag-share ng love lines, ma'am? Okay lang po. Oo. Lumabuang ako. Sige. Okay, kwento po ninyo yung love lines ninyo, ha? Timer, start! Paso! Digital Love Line. Net. Love Line. Tsaka simpleng may bahay lang po. Tapos po, Nanonood po ba kayo ng love lines, ma'am? Hindi. nanonood po. Sige. Umpisahan po ninyo. Ilang taon po kayo, Ma'am Pricey? 62 po. 62. Hindi halata, 62 years old. Pagkatapos sa ngayon po nasa Pampanga po kayo nakatira. Oo, nasa bahay lang po. Ba't po kayo single po kayo? Byuda? Byuda po. Byuda. Byuda po. Ilang taon na po kayong byuda? 10 taon po. 1 taon na. Okay. Ilan po anak, Ma'am Pricey? 2. Aha. So, ikaw lang po mag-isa ngayon kasi may mga pamilya na po ba yung dalawa mong anak? May pamilya na po sila. Kasama po ko yung anak ko babae. Aha. Diyan nakatira kasama yung mga anak, asawa niya. Opo. So, anong pinagkakaabalahan nyo ngayon, Ma'am Pricey? Nagtitinda po ako ng ulam by order sa bahay. Oo. Yung mga Dati po kasi may karinderya ako. Ano po yun, mga bilao, gano'n? Yun yung uso ngayon, no? Hindi po. By order po yung karinderya po talaga. Kaso, nung mag-pandemic, Oo. nagsara po. Tapos po, sa bahay na lang ako nagluluto. By order na lang po, deliver ko sa office, Cebuana, ganyan. Sa bahay. Aha. Ba't po pala namatay si Mr. po ninyo, Ma'am Pricey? Wala pong hilig sa alak eh. Oo. Ano po yun? Mabisyo, palainom. Opo, Oo. sigarilyo, alak. Ano po yung trabaho niya? Electronic po siya, nag-abroad po siya sa Bahrain. Aha. Ibig sabihin, nung nasa barin siya, kahit nasa trabaho, inom sigarilyo pa rin? Opo. Oh. Ako po naman dito sa bahay, nagtitinda lang sa bahay namin. Hindi, dati po kasi nasa barin po siya. Ilang taon na po siya nung umuwi? Matagal na po. Ibig ko sabihin, nag-stay siya sa Pilipinas bago siya namatay. Doon siya nalulong sa bisyo. Hindi po, dati na siyang mahilig sa alak at saka sigarilyo. Aha. Kasi hindi naman pwede magtrabaho sa company, no? Kung lasing ka o umiinom ka habang nagtatrabaho. So dito po talaga siya sa Pilipinas. Nung dito na sa Pilipinas, dito na lumala yung naramdaman niya. Opo. Oo, okay. Nung nasa Bahrain po siya, wala pa siyang sakit. Yun na nga po, ibig kong sabihin. So, walang trabaho si Mr. mo dito sa Pilipinas, kaya siya nagkasakit? Meron naman po, meron po kami shop na pagawa ng TV, pagawa ng amplifier. Kaya open. Kaya anytime kung gusto niya habang may nire-repair, umiinom pwede, nagrilyo. Kasi minsan, isang dahilan din po yan ng klase trabaho ng isang tao, no? Kung bakit nagawa niyang magbisyo. Kasi kung trabaho niya, open sa ganyan. Oo. Ngayon na nga po, no? 1 taon pa lang po namatay si Mr. mo. Ilang taon na siyang pumanak? Opo. Ilang taon po yung edad niya?
68 po. Bali ngayon, ikaw Matanda, 62 matanda ka. po siya ng 7 years sa akin. Aha. So yun na nga po, dati, nagkaroon po kayo ng karinderya. Kaya lang po, Opo. dahil sa pandemic, nasanay na, Sarap parang, po. nag-home base na lang, sa bahay na lang, no? Opo. Oh, okay naman kitaan, no? Kaya naman po, nakakaraos naman. Okay. So, anong kwento mo yung love lives mo, ma'am? Yung mga karanasan po ninyo? Wala po, isa lang ang asawa ko eh. Pas, yun lang po, ko po yung magtinda. Hindi love lives, ma'am. Yung karanasan po ninyo, nung naliligaw po siya. Ano po yun? Nung kasi po, 2 buwan lang nung ligawan ako, nag-asawa na ako eh. 16 years old. Tubong ano po ba kayo? Anong probinsya? Pampanga po. Diyan po talaga Tarlac. Diyan, Tarlac. Sa Tarlac po kayo. Taga-Angeles po yung asawa ko. Pero taga Tarlac ka. Opo. Sa Pampangan po. Doon kanya nakilala? Dito po sa Angeles. Bakit po 16 po kayo? Diyan na po kayo sa Angeles. Ano pong ginagawa mo? Iniram po ako ng tito kong may restaurant dito sa Angeles. Magtrabaho. Opo. Tapos? Kasi po sa sobrang hirap ng buhay ng nanay ko, yun po, tinulungan ko. Doon ko po nakilala yung asawa ko, na-in love po ako. Ano po yun? Customer mo? Tinanong pangalan mo? Pumupunta po siya sa restaurant, umiinom at saka kumakain. Mainom, kumakain. Habang nag-uusap kayo. Kasama po yung mga barkada niya. Ano pagkakilala mo sa asawa mo dati nung binata? Mabait naman po siya, wala namang problema. Yun lang po problema niya, yung mahilig sa alak. Ano po trabaho niya that time nung binata pa? DJ po, DJ. Sa disco. disco. Sa disco po. Okay. Kasi po nung nandito yung mga foreigner. Oo, kasi marami po yan dyan, no? Sa Pampanga, no? Oo. Bali, pag gutom sila, tagay-tagay. Kumakain po sila. Pero may mga disco bar pa namang mga nag-operate ngayon dyan, di po ba? Meron pa naman. Marami po, kaya lang po, kinuha ng mga Australiano, wala na po yung mga foreigner. Bali, Australiano na po yung mga nagmamay-ari. Opo. So, ayun na nga, so, na-in-love ka sa DJ. Ewan ko nga po ba? First time po kasi nagligaw sa akin first time and last. Siya lang yung nanligaw sa'yo for first time. Marami naman po, kaya lang, ewan ko, natisod po ako sa kanya. Ano pong nakita mo sa kanya? Magaling ba siya mag-spin o magpindot-pindot ng keyboard? Normal siya. Ha? Lahat po magaling. Lahat magaling. Nagsama po kayo sa edad mo na 16 years old. 16 to 17 po. So ano ang reaksyon ng mga parents mo kasi nagtrabaho ka sa tiyahin mo? Tapos ano po? Nagalit po sila sa akin. Wala naman po akong magagawa. Na-in love To make the long story short, okay yung pagsasama ninyo. Nagkaroon po kayo ng 2 anak. Tapos pumunta siya ng abroad. Matagal po siya doon sa abroad. 15 years po. Sa 15 years po yun, nag-business po ako. Karinderya para malibang ako. Pero okay po kayo kahit na malayo kasi sigurado that time wala pa masyadong technology tulad nitong cellphone. Di pa uuso yan. Mga love letter lang po. So okay naman sa 15 years kahit na malayo. Okay naman po. Yun na nga po yung sinasabi natin na nung araw, okay naman, bibihira lang yung mga naghihiwalay kahit malayo, no? Pero ngayon may mga cellphone na marami talaga mga naghihiwalay. Matiisin po kasi ako eh. Pag minahal ko po kasi sa lalaki, pagtitisan ko ang dulo po. Ikaw na nga po nagsabi, okay naman po kayo, no? So nagtitiis ka po ba? Sabi mo, okay kayo. Okay naman po kasi hindi naman po para sa mga anak ko po, yan, para wala silang masabi na iniwang yung tatay nila.
Oo. Di bakit nga po tiniis po ninyo siya para hindi kayo masabihan ng mga anak nyo na iniiwan? Ano, tiniis mo na lang ugali niya? Ano po ba? Oo, kasi accepted nga ng pulat sa kanya eh. Pangit man o maganda. Asawa ko pa rin naman po siya. Ano pong ginawa ni Mister? Ba't po kayo pinagtigpi o pinigibigilan mo lang na hindi iwan? Anong ugali? Mabait naman po siya, kaya lang pag nakainom, may kung ugaling, alam niya na po yun. Hindi ko pa alam. Okay naman po, sige. Ngayon, naghahanap po kayo ng pangalawang mapapangasawa. Pangalawa pa lang kasi yun po yung kauna-una. Pwede na po sana kung meron pang lalaking honest. Sige. Standby ka ha. Hanapan ka ni manager. Okay. Sa mga gusto pong makausap si, ano pong pangalan? Si Pricey, no? Sa Pampanga. PM po kayo sa Viber. Sa Viber ha. Para ma-match namin sa kanya. 62 years old. Magaling magluto. Maswerte ka kung sino ka man, no? Dahil nga po pangalawa ka pa lang na dumaan sa buhay ni Pricey. Pag magkwento kayo ng love lines ninyo, kayo pong magkwento, hindi yung tatanungin ko pa kayo. Pasunurin nyo ba? Kasi kayo lang po ang nakakaalam ng kwentong buhay, di po ba? Buhay ninyo yan, kayo lang po ang nakakaalam. Happy birthday, Joy Peñaranda. Maayong hapon. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Maraming salamat, Ma'am Joy. Kay Jovelyn Abindan, thank you, Ma'am. Maraming salamat. PM lang sa hotline natin ha, kung gusto po ninyo makausap si Ma'am Presi. Wala na po masyadong inoobliga sa buhay. Kasi may mga anak niya, stable, may mga pamilya na, no? Samantala, ito po muna, si Dandy at saka si Mylene, tawagan natin sa Viber. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Webes ngayon, no? Oh yes, Webes pala ngayon. Manager, mukhang hindi naman ready ito mga iniline up mo. Pasuyo na lang. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala man si girl? Si Mylene? Nanawagan ho kami, no? Kung sino po gusto makipag-usap doon, magpapangasawa kay Pricey. Sa Viber siya, sa line number 2, doon po kayo magpa-line up para ma-match namin kayo sa kanya. Twelve minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Anong merenda? Medyo makulimlim, no? Yung kalangitan ngayon. Hindi naman pwedeng kumain ka ng mainit, no? Pero yung Pinoy kasi pag kahit mainit, 'di ba, nagkakape pa rin. Pero ako hindi Mainit na nga eh. Grabe pag evaporate. Pag akyat ng mo nun, ng BP mo nun, pag mainit panahon, tapos magkape ka pa. Pusuwas. Okay, tawagan po natin ulit, no? Sana okay na. Wala si Mylene, no? Pag-iayos po ng mga camera ninyo kasi si sir hindi po kita, ang bubong nakikita eh. Manager, pasuyo nga po dito, paalalayan mo sila.
Yung cellphone niya nasa ibaba, nasa kama yata nakapatong, tapos gumagano na lang siya. Oh. Saging ang merienda. Wow, sa Kalamiton. Namit, no? Wow. Wag lang masyadong marami para hindi tayo mamukhang unggoy. Yung sabang saging, pag sobra daw kain mo dyan, ano pa, tumataas din yung ano, pag hinog tumataas yung sugar mo. Mapapansin mo makalima ka ng kain, medyo mo lumabo mata mo. Oo. Naranasan ko din yan. Akala ko sobrang busog lang ako sa saging. Yun pala, tumataas pala daw yan sa ano, sa protein, uric acid, convert niya yan sa uric acid. Tapos, malabo yung mata mo. Wala. Kaya pag kumain kayo hanggang dalawa lang. Dalawa lang ha. Sa probinsya kasi, hindi uso yung binibili yung saging. May mga tanim kang saging. Tapos pag itago mo lang yan, after a week siguro pwede na, hinog-hinog na. Kung kayo-kayo lang naman, pag magluto ka, siguro tatlong sipi ba, manager? Ano na gani? Sipi Piling, oo, 3 piling. Oo, 30 piraso, kung 3 lang kayo kakain, tagsa 10 ba? Oh. Pero calcium yan, pag masobrahan ka, di ka rin makalakad. Doon pwede yan sa mga taong mahina ang tuhod, yan, para lumakas-lakas kayo, yung saba. Pero pag sumobra naman ang kain mo, lalong hindi ka makalakad. Tataas uric acid mo eh. Good afternoon, Ophelia Pait. Thank you so much. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. PM lang sa ating hotline gamit pang Viber or Imo na application. Hanapin po ninyo account namin na nakalagay sa description. Pag nahanap mo na account namin, i-PM mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar, kung saang lugar po kayo ngayon, saang bansa. Pangalan, edad at saka lugar. Yan lang po ang isi-send po ninyo. Hintayin po ninyo na ma-replyan po kayo ni Nanay Pearl. Pagkatapos, isasalang po kayo kung meron pong kamatch kayo, no, ng edad. Sa edad lang po kami bumabase. Edad, pangalan at saka lugar. Yan lang po. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ganon din yung mais, no? Yung mais. Pag sobra kain mo ng mais, mahirap din i-digest, Oo. Sa probinsya kasi, pag may sarili kang tanim, hektarya yung mais ninyo. Lalo pag ganitong buwan, no? September, wala pang ani ng palay, itaggutom, tagkiliwi ba? Sino nakaranas ng ganon? Ako, ranas na ranas talaga. Yung walang ani yung third crop. Siyempre, yung inani nyo nung second cropping hindi na umabot sa ganitong buwan, September. October pa kasi yung anihan, no? Pero katapusan ng September, meron na yata. Yung iba na una pong nagtanim. Siyempre, kung may mais ka, yun ang balingan nyo ngayon, no? Yan ang pagbaling, yun ang gawin yung almusal, pananghalian, hapunan. Malapad naman yung kamaisan mo dyan, no? Sa umaga, pwede kang maglaga, okay na, no? Makasampu ka, solve ka na naman. Paghapon-hapon, no? Paghapon, pwede kang dyan, mag-ihaw-ihaw. Kung gabi, ganun din, laga na naman. Okay pa ho yun pag bata ka pa. Pero pag may edad ka na, wow, sigurado. Mahirapan ka na hong dumumi. Tapos, di ka rin makalakad. No? Grabe din yan. Kita mo yung mga corn syrup nga, manager, di ba? Binabawal na ngayon.
yung mga mantika sa merkado, itong mga corn oil, no? Ba? Lalo pag bagong ani yung mais mo, ay abaw. Lalo pag hindi mo tanim ng kapitbahay mo, ay abaw ka naman ito. Maliliit pa kasi yung tanim ko. Bumili ako ng ng mais sa Shopee. Malagkit siya, kulay itim. Oh. Isang balot lang yung binili ko, siguro mga 15 seeds. Pero yung tumubo, 3 lang. Pero sabi ko, parang mukhang naman to. Mukhang parang sweet corn naman to. Pareho lang sila ng dahon ng ng normal na mais. Baka na-scam ako. Naisip-isip ko, baka naman kinulayan lang yung butil ng mais. Kasi nung binili ko, pagdating, kulay itim. Oh, yun na nga yung sa picture. Oh, sabi ko, kakaiba to gusto ko sana, yung 3 na yun, magiging binhi. Oo. Pag sakaling mamunga, gawin kong binhi para dumami. Pero, habang lumalaki, para yung mukha niya parang normal lang na mais. Oo. Green din yung niya, yung puno niya, yung ugat-ugat. Wala, sabi ko parang na-scam yata ako. Kalain mo yung itim, kulay itim, no? Meron po, may itim naman talagang mais, no, manager, pero hindi siya malagkit, O, meron na po yan, meron nga dyan, yung orange, puti. Minsan naghalo-halo na yung mga kulay, di ba? At saka pagtanim kasi ng mais, dapat daw, pagtanim niyan, magtanggal ka muna ng shave. Mag-shave ka daw muna. Tanggalin mo yung mga abubot dyan. Para pag tumubo yung mais mo, malinis. Walang mga balabalahibo sa dulo, di ba? Yung mais, di ba, para pag yung ito'y bunga, tapos yung dulo nun may mga balabalahibo. Di ba, hirapan ka kumain nun kung may balahibo, di ba? Para pag malinis daw, para malinis yung bunga, no, malalaki, dapat pagtanim mo nun, magbawas ka muna. Ito na, nasa line 1, makakasama po natin si Mr. S at saka si Miss A. Pwesto po yung cellphone, wag pong igalaw, ipatong lang kung maaari. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Try ninyo mag-usap na ganito, na gumagalaw ang cellphone. Tingnan natin kung may patutunguhan pag-uusap ninyo. Sige nga, usap nga po kayo, pasok. Sa Bulacan nga, Manila, sa Bulacan. Malapit lang. Quezon City po. Ikaw, taga saan ka? Taga saan ka po? 41 po, 41. Hindi ko alam. Hindi ako taga dito. Nagre-rent lang ako dito. Taga Bacolod talaga ako. Taga saan ka daw po, sir? 41. Medyo maingay. Wala po kayong headset para magkarinigan po kayo ni ma'am? Kasi kung panay ho galaw ng cellphone ninyo, wala po. Silo ako dito. Headset po kayo, sir. Pangilang sali mo na ito? Pangatlo, pang-apat na. I-add na lang kita. Hindi pwede. Mamaya, may mga scam na mangyari, kami balikan. Ginawa po natin programang to para maging malibang yung mga viewers natin. At the same time, secure po kayong nag-uusap. Ayaw po namin na gusto lang ninyo makuha yung account, i-add lang. Hindi pwedeng ganun. Parang bugaw lang po kami nun pag ganyan. Hanap po kayo muna ng pwesto, sir, no?
Pwesto. May trabaho po ba kayo? Ngayon? Baka nga. Hindi mamaya na kung walang trabaho. Gusto nyo kasi ura-urada, ibigay yung account, i-add na ano nga. Tapos pag nabuntis yung babae, kami sisingilin dito. DJ, alala mo yung nakausap ko? Pwede ba tulungan mo ako mahanap yun? Buntis ako. Nangyari na po yan nung pandemic. Nung pandemic ha. Matagal naman sila nag-usap sa live ha. Matagal naman sila nag-usap sa live that time. The year 2001 kung hindi ako magkamali. Sumali po sila. Tapos, naging sila pala. Tapos, parang pumunta yung girl doon sa... pumunta yung boy sa... Paranaque yata yung boy. Yung girl, no? Pinuntahan ni boy. Tapos siguro, hotel-hotel man sila doon eh. Tapos si boy, sa construction nagtatrabaho. Tapos, hindi na mahanap ni girl kasi nabuntis nga daw siya. Piniim kami ni girl, no? Kasi daw yung nakausap niya, ayun nga, hindi na mahahanap kahit sa construction site. Hindi na buntis lang yung isa, te. Pero nasa tao pa rin yun, nasa babae naman po talaga dapat. Ano magawa ng isang lalaki? Ano pilitin niya? Buka na kung ayaw mo? Inulugi ay. Ikaw, siyempre, ikaw yung nabubuntis, hindi naman lalaki. Alam mo naman po palang pupunta ka sa gira. Pag sakaling ano mangyari, dapat may ano ka dyan, may panlaban ka, no, na hindi mabuo. Di ba? Sana tinahi mo muna. Di nga, di ba? Alam mo naman palang in love ka na dun sa kanya. Pero takot ka kasi hindi ka safe that time. May pagdududa ka. Alam mo naman sa yung mga lalaki kasi wag mo ha, wag. Ayan na. Wag ha, wag. Ayan na. Te. Imbis na. Maniwala ka. Wala na, doon na sa loob. Sino apektado? Ikaw. It's a 5 na. Dapat ngayong araw, darating na. Ba't wala akong naramdaman na kung ano-ano? Walang... makakabili nga mang PT mamayang gabi. Positive. Kabahan ka na nun. Saan na kaya siya? Tawagan ko nga. Kring! Hindi niya sinasagot. Paano na ako? Tika lang, i-chat ko si DJ Jel. Siya ang rason kung bakit ko siya nakilala. Hindi nyo nga ako naalala nung gumawa kayo, nakapatong yung lalaki sa'yo. Hindi mo ako naalala. Ngayong buntis ka na, naalala mo ko? Kung gumagawa kayo, din nyo ako naalala nung nagka-problema na naalala mo ko. Ingat-ingat po kayo ha. Alam nyo mahina kayo sa gwapo. Kahinaan mo yung macho. Wag mong titigan. Kasi baka mamaya ganun lang eh. Hawakan niya kamay mo, sasama ka na kung saan-saan. Baka mamaya may gayuma yan. Ginayuma ka na. Diba? Alam mong kahinaan mo pala yung macho. Naalala ko lang, no? Naawa din ako kay girl pero nainis din ako eh.
Dapat kasi tinahi muna. Huwag kang taduhan mo ba? Magpanti ka ng ng lata. Yun nga lang, baka magdala din siya ng abrilata. Alam mo na yun, kung nag-usap kayo tapos may gusto siyang puntahan, pero kung ayaw mo, wag ka nang sumama. Kasi sabihin niyang walang mangyari sa inyo, walang mangyari sa iyo. Baka sabihin mo, wag parang awa mo, wag, sige na nga lang, Te, Hindi mo masabing love yun. Na love mo siya. Na nag-chat lang kayo, nag-video call lang kayo, nagkita kayo isang beses, love mo na siya kaagad. Hindi yun. Ano na yan, pag nanasa, unang pagtingin lang yan, ganun. Yung love, marami na kayong struggle, marami na kayong pinagdaanan, nakasurvive na kayo sa mga iba't ibang mga problema, ganun. No? Na hindi nagbabago, ganun pa rin siya sa'yo. Yun ang totoong love. No? Hindi yung nakita mo lang macho. Laki bukol na. Pwede na? Nakita mo lang katawan niya na parang katawan ko. Kawawa lang po kasi si girl. Kasi ano po yun, may 4 na anak po yata yun. 4 na anak. Tapos namamasukan kasambahay sa may Paranaque. Nag-usap na sumali dito sa live. Tapos naging sila pa lang nang nakausap niya na taga Cavite yata po yun, yung lalaki. O Laguna. Malay ko ba naman kung ano ginawa nila. Nag-connected na sila. Kasi nasa tamang edad naman na di po ba? Yun naman talaga purpose natin dito sa programa natin. Yung makakahanap kayo ng ng sweetheart ninyo. Pero hindi yung kalalabasan po nun, parang kami bugaw na nagaganyan ka. Kaming dahilan, bakit ka nagaganyan? Kaya hindi po pwede na may nanghihingi ng account dyan. Gusto nila, kunyari may guest po tayo na maganda. Gusto nila makuha yung account nun. May mga ganun Hindi pwede. At saka hindi po namin alam kung anong account po nila. After nila maisalang, nagli-left na po kami doon sa grupo namin. 3 po kami nag-uusap, di po ba? After ko sila ma-live, alis po kami. Sila na lang po ang 2 ang matitira. Ayun. So, hindi po namin alam kung anong account po nun ni girl, ganun. Kasi ang hinihingi lang po namin sa kanila, pangalan, edad at saka lugar. O hindi pa yun totoo kung talagang yun ang pangalan niya. Hindi pa yun sigurado. Taga doon siya. O ganun yung edad. Di po ba? Alam naman po ninyo yun. Kasi code name lang minsan ginagamit ng iba. Tulad po nito si Ana at saka si Roland. Yun pala, may mga karugtong pa yung mga pangalan. At saka yung edad nila, hindi totoo. Meron po minsan dyan, 60 plus na sinasabing 40 plus pa lang. Minsan, meron pong mga nahuhuli sa live, di po ba? Alam naman po ninyo yan. May nahuhuli sa live minsan, na hindi nagsasabi ng totoo. Pero bandang huli, inaamin naman na ganito talaga yung totoong edad nila. Oo. Minsan nahuhuli din sila sa bibig nila. Ito po, nasa linya si Rolando at saka si Annalyn. Magandang hapon ulit, no? Rolando, saan po kayo ngayon, sir? Sa Laor po. Sa? Laor, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Wala po kayong asawa ngayon, girlfriend? Wala. Dati po wala. Lakas-lakasan niyo po ang boses. Timer, start, pasok. Wala. Matagal ka na rin sa Bulacan. Mga 7 months. 7 months. Bago ka lang.
Oo. Ano, hiwalay ka rin? Matagal na. 14 years na po. Oo, matagal na kami. Saan ka sa Bulacan? Sa ano po, ano pangalan dito? Road 12. Ay, wag banggitin kompletong address, ma'am. Anong barangay? Yun lang po. Ay, barangay. Ano barangay dito na? Boliente. Minuyan. Oh, Hindi ko Minuyan. kasi ano, kabitado. Road 12 ka, ako road 2 lang, kapitbahay pala kita. Ay, Talaga, ano? Kompleto talaga address eh. Tagal ka na rin wala yun. matagal. Kasi ano, focus sa mga anak. Nag-aaral kasi. Tapos mag-isa. Oo, mainam yun. Mamaya eh, walayan ko lang. Po? Putol-putol ka. Mahina po signal ninyo, sir. Blurred po kayo masyado. Wala po kayong signal. Ano yung... ikaw, sir. Oh my God. Tumawag na. Sana nagpaalam kayo sa asawa. Sa asawa nyo pag sumali kayo dito. Para hindi tatawag. Ayun yung signal. Yun yung signal. Sa office pa ho kayo ngayon, sir. Baka pwede po kayo lumabas konti o sa bintana. Yung ano, magkasignal lang po kayo. Sa labas ko ako. Sa labas ka na? Sa labas. Opo. Wala ka, hindi ko na marinig. May tumawag kasi. Mahirap signal. Mahina po yung boses, ma'am, kasi may tumawag po sa inyo. Ganun po pag may tumawag sa inyo, nawawala po ang audio, hindi mo na marinig. Hindi ko marinig. may tumawag kasi nasa labas na ako. Wala na. Cancel mo nga muna yung tawag, sir. Kasi si ma'am, hindi na tayo marinig kasi ano po, may tumawag sa kanya. Sino kayang tarpulano na yun? Paano natin matawagan to kasi hindi niya na-drop, manager? Magpaalam po kasi kayo sa mga asawa niya. Kama, sweetheart, na wag mo ako isturbuhin. Kasi sasali ako sa Wanted, sweetheart. Love naman kita, hindi naman kita iwanan. Papalitan, dagdagan lang naman kita. Hindi niya kinakancel ang tawag kasi may tumawag na po sa kanya. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Walking distance lang to si girl sa bahay. Kasi road 12 sa kabila lang yan, no? Nadadaanan ko. Hindi niya talaga kinakancel, andyan pa rin siya. Hindi niya tayo maririnig. Chinat ko na po eh. Ma'am, cancel niyo po muna yung tawag, ma'am. Annalyn? Hello po. Wala, tao balay nila. Hindi kasi ano po, may tumawag sa kanya, manager. Ayun na. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ito po, tinatawagan ko ulit. Hindi niya sinasagot yung tawag. Sir, cancel mo muna ulit, sir. Nagkasalisihan po kayong dalawa. Ayan, ha. Wag mo na patawagin po yung tumatawag sa inyo, ma'am, kasi nawawala po ang busis.
Kuya ko yun. Kanina ate, ngayon kuya na naman. Basta iba-iba. Siyempre, madami kang kapatid, o, di ba? Paalam po kayo sa kanila, na wag mo na sila isturbo kasi naka-appointment ko kayo dito, ma'am. Oh. Kamu naghahanap akong sweetheart. Nasabi ko na po, si DJ naman ko na. Oh, pinaugtas ka mo nga kabudlay, ang tani nga i-connect sa inyo, pinaugtas ka mo inyo nga. Sorry, DJ. Nagalit tuloy na stress na si DJ. Maraming katsikahan eh. Maraming katsikahan. Ano kasi, kunting problema lang, parang ano. Hayaan mo yung problema. Sa inyo na lang yan. Pero okay naman. Kamusta yung mga nakausap niyo po dito dati, sir? Ako first time eh. Pangatlo ko ata ito. Kamusta po yung mga nakausap mo? Hindi ko na alam sir eh. Hindi na ako nagkakausap ng mga yun. Hindi na kayo nag-usap off cam? Hindi na po. Okay. Wala na akong balita sa dalawa. Ilang beses ka na pala Pangatlo ata ngayon. Pang? Wala talaga nakatuan. Pangatlo ngayon. Okay. Experiensyado na pala. Alam matagpuan. Sorry. Ano talaga ako eh. Masayain. Ngayon, anong hanap po ninyo ngayon, girl? Dito sa programa natin? Ano? Ewan. Basta kung sana, yung totoo. Yung totoo sana. Kaya lang, parang wala eh. Pare-pares lang. Oo nga eh. Ang hirap kasi hanapin, legit. Ang hirap talaga hanapin ng mga Kasi, Equal lang yan eh. Bababae, malalaki, pares na. opo sir, mahirap talaga hanapin yung totoo ba. Tapos yung tanggap ba ang yung mga nakaraan, ganun. Walang kasalanan makaraan. Kasi sinabi naman kasi na hindi naman, di ba dapat pag magsali kasi, hindi na lang, sabihin na lang, dalaga siya or, single mother kasi ako. Tapos, kailangan talaga magsabi ng totoo. Kasi, Ilan po anak ninyo? Ilan po anak ninyo, Ma'am Annalyn? 3 po. Ilan po yung yung wala pang asawa? Wala. Nag-aaral sila lahat. Nag-aaral lahat. So kasama po ninyo dyan sa Minuyan. Opo. Minuyan, ano po ba kayo? Minuyan 3. 3 po, DJ. Minuyan 3. Okay. Malapit kayo dyan sa sa palengke. Ay, opo. Malapit sa supplier ng tubig na walang supply ng tubig. Supplier ang tubig na walang tubig. Walang tubig, oh. Water district po. Hindi water district ka, prime water. At prime water po. Sorry. Buti andyan si Lizzie, kinukorek talaga eh. Andyan po, kayo, yung mga anak po ninyo, andyan po kasama ninyo ngayon. O syempre po. Oo. Anong upahan po kayo dyan? Opo. Kasi dapat nung galing ako sa Saudi, diretso ako sa probinsya, sa Bacolod talaga. Pero dito na kasi yung mga anak ko sa Manila, kaya hindi ako nakauwi ng Bacolod. Ang ginawa ko, nag-rent ako ng bahay sa kanila para pag balik ko ng abroad, may bahay sila. Matagal na siya nag-aaral yung mga anak mo. Mga po, 3 years na. Dito kasi yung panganay ko, 19 years old, second year college. Siya talaga ang nauna. Tapos kinuha niya yung sa probinsya, yung dalawang kapatid niya. Yung bunso ko, 15-year-old.
Tapos 17. Mm. Then 19. Yun. Hindi malalaki na rin pala. Kaya pwede mo pala Malaki na. iwan-iwanan. Kaya pwede ko na iwanan pag magtrabaho. Saan po Kaya ba, wala akong alam dito sa Manila. saan po ba yung tatay? Tatay nila? Yung tatay nila, may asawa na din. Wala na, hindi ko na alam kasi matagal na din parang wala komunikasyon. Pati mga anak wala na din komunikasyon sa papa nila. Walang May asawa nagsusupport. na kasi. Walang support. Ayoko din. Ayoko din magiging ng support. Kahit magbigay pa siya. Wala, karapatan niya yun. At saka pagsisihan mo rin yan pagdating ng araw na may mga pamilya na rin yung mga anak mo. Sabihin mo, ay sayang, sana tinanggap ko lang yung support nila. Support ng tatay nila. Wala naman. Kasi DJ wala naman siya masupport. Wala naman yung trabaho. Kaya pala. Pero si Sir Binata talaga to, no? Binata po kayo, Sir, no? Apo. Walang naging asawa, anak. Bakit walang anak? Walang naging asawa? Bakit siya? Hindi ko alam. Dati may mga girlfriend man dati. Oy, ganun. Ganyan edad, hindi ka naka-try asawa. Bakit daw? Hindi ako nag-try mag-asawa. Virgin. Ay, bawal yan, bawal. Joke lang. Hindi kasi, no, parang hindi makapaniwala, di ba? Oo. Parang, Pero legit na ako single. magpihikan ka ata, sir, eh. Hindi naman. Pihikan. Kailangan lang ng fan. Pag-ipon-ipon. Para may pambuhay. At maraming ganun, no? Tapos parang nasanay na rin sila na mag-isa na lang, no? Yung iba, Oh my God, ganun kasi yun, eh. yung iba trabaho, pamilya muna, magulang yung natupag, tapos di na malayan, tumanda na pala. Ganun lang nga. Pamilya mo na. Hindi ko na malaya na 14 years na pala na din eh, focus din sa trabaho, ganun. Bahay, trabaho, bahay, ganun. Parang umiikot na lang yung Nakailang balik na. dapat nung January ako kasi baka important ticket ko, hindi na ako nakapunta ng POE ba yun? Kasi dapat may So anong ginagawa nyo pala, ma'am, nung January pa pala kayo sa Minuyan? ay nagtatrabaho ko dun sa Dasmariñas, Cavite. Layo naman. Ano pong trabaho nyo? Ano po trabaho nyo doon? Iyaya ko ng twin. Baka gusto mo, ikaw na lang magbantay ng anak ko, ma'am. Malapit pa sa mga anak mo. Walking distance. Talaga? Magkano ba sahod mo doon sa Cavite? 12 lang? 12 Mura lang? nga eh. Ay nga lang, yung anak ko mag-isa. Yung anak na binabantayan mo, 2. Ito, sabihin natin 6,000. Isa lang yung sa akin eh. Dalawa din kami yaya. Dalawa din? Dalawa din? Ang kulit kasi. Sige ba, ako na lang DJ kasi Walking distance pa sa mga anak mo. Siguro mga wala pang 5 minutes. Pagod nga DJ kasi umuwi lang ako dito. Malayo di magastos din, laking tipid pa rin. Ikaw pwede ka magbantay ng anak ko, uwian na lang, di ba? Pag dumating si Mother Earth niya galing sa trabaho, pwede ka na rin umuwi. Alam mo yung Citrus, ma'am? Alam mo yung Citrus? Oo naman po. Dyan lang kami malapit. Talaga po. Sabi ko sa'yo eh. Sige po. Oo. Sige po, DJ. Wala akong trabaho ngayon. Pwede. Alam mo yung Citrus, pag akyat mong ganon, pag ahon mo, di ba may kanto pa kaliwa? Pag pasok mo sa kanto kaliwa, may signage dyan, Citrus. Akyat ka po nun. Pag akyat mo, pagpatag na ulit, kakanan ka. Tapos, pag kanan mo, didiretso lang mga 20 meters kakaliwa. Pag sa kaliwa ka na, diretso ka, tapos matumbukan mo yung bahay na malaki. Yung 8 palapag. 8 palapag na kulay violet. Mag-doorbell kayo doon.
Hindi namin bahay yun, ma'am. Magtanong lang kayo doon. Kung saan ba? Kung saan bahay ko? Ha? Gawin ko yan, DJ, ha? Gawin ko talaga yan, DJ. Akala mo, ha? Joke lang. Hindi ko alam kung sinong bahay yun mamaya. Mamaya magalit. Ay! Pinadaya naman ako ni DJ. Oh. Ano, sir? Ano kasi, yung sa akin lang kasi, hindi naman di ba, alam nyo naman na single mother, tas hindi naman, ibig sabihin, naghanap ako ng, ang pagkaalam ko kasi, na ayaw ng mga lalaki sa single mom kasi alam nila magsusupport din sila, di ba? Pero kaya ko yun, kaya ko naman kasi, how many years, di ba, kinaya mag-isa. Kaya, mga lalaki na ganyan ang isip, huwag na sumali dyan. Sumali dito. Kasi hindi dapat, sigahan yung mga single mother kasi how many years wala kayo sa buhay namin, di ba? Ang sa amin lang, parang totoong magmamahal ba? Kasi, siyempre, maraming business na, puro na lang, di ba? Walang, pero kahit mag-isa ako, masaya na din ako. Lagi ako nakatawa eh. Wala, kahit ikaw mo lang mag-isa, tumatawa po kayo? Tumatawa ka, ma'am? Kahit ikaw lang mag-isa? Hindi, parang siyempre, pag marami ka kasing problema, tapos wala ka kasing mapagsabihan kasi wala na din akong mama, papa, wala. Gano'n. Siyempre, sinasarili ko, alam naman, iiyak ako, crazy na yun. Kumakanta lang, gano'n. Tapos, worship, gano'n. Delikado yan, magsasalit, tumatawa ka mag-isa. Oo. Hindi naman. Simple tumatawa ako mag-isa kasi may cellphone naman, di ba? Kaya pag ma-invento yung cellphone, marami kang sira yung ulo. Oo nga. Tumatawa na mag-isa. Kaya yung mga dyan, yung mga lalaki na pero hindi naman lahat kasi mayroon naman kasi single na mother na yung hindi na lang, ayoko na maghusga kasi bawal din yan. Ayoko kasi hindi tayo pwede maghusga sa kapwa natin. Sarili na lang natin ang intindihin natin, yun lang. Tapos walang na para may makasama na habang buhay, gano'n. Wala ka na. Tumatanda na kasi, di ba? Gusto ko din maging masaya. Puro kasi problema eh. Kaya, yun, nagsali ako dito para enjoy lang. Baka kasi kung may magkamali. O, ikaw sir, Enjoy lang. Ha? Putol pa. Ikaw, ano? Dami. Sa akin, nakausap ko ganyan. Ang gusto ng babae, parang gusto niya, ipapasan sa akin lahat yung anak niya. What? May nakausap daw siya, ma'am, na ganong babae na ipapasan sa kanya yung lahat ng obligasyon ba? Yung sa mga anak, ganon. Meron kasi ganyan, DJ. Nung naghahanap din sila, hindi naman kasi, Parang natatawag ako rin sa ganun. Oo, hindi naman kasi, reason yun. Iyan nga iniisip ko kaya nga sabi ko ba't ako magsari-sari sa mga ganyan-ganyan. Kasi yung parang naano ko na yung isip ng lalaki na mga single mom, maghahanap yan ng Oo, parang ganon, pero hindi hindi lahat kaya sir. Hindi lahat. Kasi di ba marunong naman naku. Pag niya namin sa naku,
hindi naman pwede. Kung baga, yung obligasyon kasi nung lalaki pag ganun na situation, parang sa magiging asawa niya na lang or makasama. Tapos hindi Nawala siya. Imot-imot kasi si girl eh. Kung ano man, bakit mo magpapasupport sa ibang tao? Tatay nga hindi nagsusupport. Sir, no? Anak niya po yun eh. Tatay nga hindi nagsusupport. Tapos pag maghanap sila ng tagapag-support sa mga anak nila. Te. Ano yung nakausap ng ganyan? Ayun po Ang yung... gusto parang ayaw niya magtrabaho. Ang gusto niya, ano na lang, yung ikaw magsusupport sa mga anak niya. Doon na. Oo, ganun sir. Kahit mahal mo, okay naman po yan kung nakikita mo na... Okay naman po yun kung nagkakaintindihan kayo, mahal mo talaga siya, at saka nakikita mo rin na, na naghahanap din siya ng paraan na tumulong sa'yo. Magtulungan ba? Pero kung hihilata na lang din sa bahay tapos ikaw po magpapakain sa mga anak niya, so doon ka na lang sa kadugo mo, di ba? Okay, sabihin nating mahal mo siya. Pero kung tamad man, parang gusto lang niya yung bubuhay sa kanya. Kaya ka lang ginusto para bubuhayin. Buhayin. Pero kung hindi mo kayang buhayin, hindi ka gusto rin. Yun na nga. Oo. Pero ito si girl, at least may trabaho naman na. Tsaka yung mga anak niya, yun nga lang, college na po itong anak niya, yung panganay niya. Sabagay, malapit sa ano lang naman siguro pumapasok po to sa City College. Wala naman silang binabayaran dyan. Malapit lang kasi dyan sa bahay nila yung City College. Yun na lang sir, connected naman na po kayo, no? Pwede po kayo mag-usap na sa off cam mamaya. Thank you so much. Bye-bye. Magandang hapon. Pangatlong putol na kasi yun ni girl. May tumawag na naman sa kanya. Oras natin, 4 na minuto bago sumapit ang alas 4 na ng hapon. Po? Oo. Ay, alas 3 na pala, no? Tama lang. Late ako eh. Ito po, tawagan ko po muna si Jenna. Magandang hapon, Ma'am Jenna. Saan po kayo ngayon, ma'am? Saang lugar, probinsya? Dito po ako ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte man. Saan po kayo sa San Jose del Monte? Baka kapitbahay na naman kita. Dito malapit sa Star Mall, nasa likod lang. Sa likod ng Star Mall. Ano po yan dyan? Ano nga po yan dyan? Yung pagliko mo, galing ka kunyari, pag-ahon mo, kakaliwa ba? Yung daan papasok doon? Yun po yun? O mismong dadaan po kayo sa... Terra Homes? Dadaan pala ng mismong gilid doon sa may parking ng Star Mall. Hindi naman, iba ang way. Papasok po, papasok siya. Papasok, okay, sige. Ano pong pinagkakabalahan mo, ma'am? Sa ayun na, wala na. Stay at home lang. Okay, sige. Ilang taon po kayo, Ma'am Gina? 59. 59. Isa na lang. Isa na lang. Hiwalay sa asawa, biyuda na. Single po. Okay. Single. Hindi po kayo never been hindi kayo napakasalan. Hindi po ako nagpakasal. Pero nagkaroon po kayo ng kinakasama, mga anak. Meron akong anak. Pero hindi po kayo nagsama ng tatay. Parang ganun. Isa lang po yung anak.
Dalawa po. Dalawa. Matagal kayo nagsama, kung ganun. Medyo. Ba't naman meron pa kayong dalawang anak, hindi po kayo nagpakasal sa kanya? Iba kasi yung prinsipyo ko sa buhay. Oo. Ano po yun, Kung ma'am? about pakasal. Kasi nung araw, ewan ko kung matatawag na liberated, ewan ko ba kung tama yung words ko. No? Hindi kasi ako agad sa pagpapakasal eh. Aha. Pero paano po ba ninyo nakilala ito si Sir, yung tatay ng mga anak mo? Actually, ano to eh, sa isang kaibigan, sa isang restaurant, Aha. doon ko siya na-meet. Doon nag-start yung ano namin. Tubong San Jose del Monte po ba talaga kayo, ma'am? Dito po kayo? Hindi, Manila ako, sir. Okay. Tapos, San Pablo ako. San Pablo, Laguna? No, Sampaloc, Manila. Sampaloc. Okay. Tapos inirito ng kaibigan mo? Ano neto, nakita niya ako. Yun lang. Tapos parang ganun lang. Tapos nagkaroon kami nagkagusto, nagkaroon kami ng relasyon, nagkaroon ako ng dalawang anak. Ilan taon po kayo the time nung nagkilala kayong dalawa? Mga teenager lang siguro ako. Oo. Wala pang 20s, ganyan, mga... Wala pang 20s. Pero nagkaroon ako ng anak age 23. Nagsama po... 22 na buntis ako, 23. Before 23 nanganak ako. Meaning, nagsama po muna kayo ng medyo matagal-tagal, no? Bago po kayo nagkaroon ng anak. Kita-kita lang, kita-kita. Madalas okay. Pero, ayun na nga, mag-shota-shota lang, magkita-kita hanggang nakabuo. May katulungan kasi ulo ko eh. Oo. Kaya ganun lang yung ano ko, mahigpit kasi ang father ko. Bali, ano po, nagtatrabaho na po kayo that time? Nung nag-aaral? Nag-aaral nung ma-meet ko siya. Samantala siya, nag-aaral din? Hindi po, may maayos naman na siyang trabaho. Mas may edad po siya compare sa'yo the time? Okay. So habang nag-aaral ka, pag may time, kita-kita kayo, edi natapos mo naman pag-aaral mo o nabuntis ka habang nag-aaral? Hindi naman. Okay. Hindi nakatapos. Okay. Naging ano ba tawag doon? Naging nanay. Nang nanay? Aha. Doon nag-start yung So yun na nga, okay na may pagsasama ninyo. Mabait naman, po-provide naman yung kailangan. Kaya, siguro meron pa akong pangarap. Meron kang pangarap, kaya hindi ka nagpakasal. Ano po, ayaw mo magpakasal kasi mag-abroad ka o alam mo maghiwalay din kayo, ganun? Ano ko lang yun, ay kuka ako ng kasal. Bago ako magpakasal, gusto ko yun na yung talagang makakasama ko. Life. Kasi bali, duda po kayo sa kanya. Hindi naman, duda. Basta yun yung naging katuwiran ko para sa sarili ko. So, ano pong gusto mo sana Wala tayong divorce sa Pilipinas eh. Ang hirap. Yun na naisip. So, ang gusto mo sana na sigurado na talaga na siya na. Oo. Yun ang na makakasama talaga. Yun kung sakali man tapos. Ano po yun? Malayo po kayo sa isa't isa? Ay, nangarap ako magkaroon ng binigay naman eh. Nagkaroon naman kayo ng dalawang anak, no? Pero ano po, malayo po kayo sa isa't isa palagi? Oo, malamang yung ganong malayo sa isa't isa. Ano po, nag-abroad siya o ikaw po yung nag-abroad? Ano po yun? Ako po ang nag-abroad. Aha. So bakit po kayo naghiwalay ni Mr. po ninyo? Nagkaroon naman kasi ng iba siya. While nasa abroad po kayo, nagkaroon po siya ng ibang kinakasama? Basta may na-share niya man. Aha. Pero at least, no? Ano po yung binahay niya po ba talaga yun, ma'am? Sa bahay ninyo? O hindi naman? Actually, parang bahay na rin kasi doon man din siya umuwi tapos aalis. Yung babae. Yung babae po na kinakasama niya, saan po yun nagsama sila sa bahay din po ninyo? Naging asawa niya.
Magulo. Magulo. Hindi, ibig ko sabihin, sabi po ninyo, naghiwalay ho kayo dahil na mayroon siyang bagong kinakasama. Ano po yun? Nung Kasi nag-abroad kasi ako. O yun nga po, nung nasa abroad po kayo, yung babae, dinala po niya sa bahay ninyo. Ano po yun? O umalis si ka-live-in partner mo? Hindi dito sa bahay, sa iba silang ano. Iniiwan yung mga anak mo sa bahay ninyo? Hindi, yung mga anak ko talaga nasa bahay namin kasi mother ko ang nagdala. Okay. Yung mother mo. So yun kasi hindi kayo kasal, no? At saka malabo yung signal mo eh. Wag niyo pong ilikot yung cellphone, ma'am, kasi sobrang likot, nawawala po kayo sa screen. Lumalabo. Kasi nasa abroad siya, no? Si mister niya nasa Pilipinas. Yung mga anak nila inalagaan din ng nanay niya. So yun po siguro naisip din ng asawa na wala naman na si ma'am. Naging kaibigan na lang kami na mga bata. Nagkaibigan naman kayo. Pero nagkaroon na ho siya ng nagpakasal po siya doon sa bago niya? Oo, may kasal na siya. Yun ang legal. Pero ikaw ang nauna. Naalala ko tuloy kahapon yung guest natin. Siya unang inasawa, nagkaroon ng 2 anak, tapos yung asawa niya nagpakasal sa iba. Siya, tapos bumalik yung mister niya sa kanya, siya tuloy yung mukhang kabit. Ganyan din po yung naging istorya, may ganyan din po. Bumalik din po sa inyo yung asawa mo. May magulo no? Actually, para na kami naging magkaibigan, nagkikita pa rin kami. Pero wala na kaming body contact. Body ko. Friends lang. Pero nag-attempt po ba na i-resume, ibalik niya yung dating kayo? Oo na, kaya lang ayoko. Kasi kasal na siya doon sa una niya, no? Hindi pa naman sila hiwalay. Napagtanto niya siguro mas masarap ka pa rin talaga magmahal. Kaya ganun. Kaya siguro gusto niya makipagbalikan. Pero hindi mo na rin binigyan ng second chance. Siyempre, hindi naman na kayo kasal. Para saan pa? Yung mga anak mo, di ba? Para magiging worse lang yung yung buhay ninyo. Magulo lalo yun, no? Pero mas maganda, naisip mong sumali na lang dito para hanapan na lang kita ng bago siguro, Fresh talaga. Madalas ko kasi napapanood yung programa mo. Okay. So, ako ng interest, sir, na sabi ko, try ko kaya. Hindi na po kayo nag-abroad ngayon? Hindi na po. 2014 nang nagbalik bayan na ako. Dito na ako nag-stay. May isang dada. For good ka na. Nagbi-business na lang po kayo? Business hindi naging success. Ng ilang attempt ako, hindi naging success. So, okay na rin naman. Importante buhi, no? Nakakraos. Yung mga anak po ninyo, sigurado may mga kanya-kanya ng pupong pamilya. Sino yung kasama mo ngayon? Ang kasama ko ngayon, apo ko lang, nag-iisang apo ko na, hindi isa, yung isang apo ko na 11 years old. Siya dito sa bahay. Para at least may makakasama ka lang, no? Okay, nag-aaral, ikaw yung nagpe-prepare ng ng pagkain niya. So, sa school, yan. Siguro yung hinahanap mo ngayon yung hindi rin kasal tulad mo, no? Siyempre naman. Yun po, yung hinahanap niya. Pero okay lang biyudo po, ma'am? Sa walang obligasyon, sabit, walang okay lang. Sige, walang obligasyon, walang sabit, ganun. Wala na pong wala nang pinapaaral, ganun. Wala na ring asawa. Para walang sakit ng ulo, no? Yung i-enjoy lang namin yung katandaan. Hindi naman kayo matanda. Sabi nga ng mga experts dyan yung matanda, yung 80, 90 na. Yung sa edad po ninyo, 50s pa lang, 59 pa lang Wala pang 60, wala pang senior. Marami pa daw mabubuo yan. Mga pangarap ninyo, maaari pa ho ninyo matupad, gano'n. Diba? Nawawala po kayo, ma'am. Nawawala po yung signal ninyo. Yun na lang, ha.
kayo pang priority namin na isasalang mamayang gabi, no, sa Wanted Sweetheart. Maraming salamat, si Miss Gina mula sa may San Jose del Monte, Bulacan. Bye-bye. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Alas 3 sa 9 na, oras na natin dito sa Pilipinas. Digital Love Lines. Love Lines. There you have it, no? Si Miss Ocampo. Ocampo din. Maraming Ocampo tayo mga viewers, ha? Mamayang gabi, abangan na lang po ninyo, no? Pwede po ninyong kausapin si Miss Ocampo mamayang gabi kasi kayo pang priority po natin, no? Sa mga lalaki po dyan na walang asawa, no? 60s, 70s group, pwede Importante daw, walang obligasyon, wala asawa, walang mga anak na pinapaaral, no? Tulad po niya, yung apo nila lang yung kasama niya doon, no? Gala-gala, ganun. Ladies and gentlemen, now, with this, sa loob po na mahigit isa't klating oras natin pinagsaluhan. Hanggang dito na lamang siguro, no? Late po ako kanina. Ito po ang Wanted Sweetheart / Digital Love Lines. Kita-kits po tayo mamayang gabi, alas 8, no? Para sa evening edition. Keep safe sa inyo pong lahat, sa mga supporters natin, listeners, and viewers. Abian Mojel at your service. Abian Mojel. Abian Mojel. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Digital Love Lines. Love Lines.